2 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At syempre, habang kayo nananangalian dyan, sa hapag ng inyong kainan, ihahatid po namin sa inyo ang ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito. Sana naman hindi kayo mabulunan sa mga balita natin. Sa halip, makatulong ito sa inyo na magkaroon kayo ng idea na kung lalo na mamaya. Tingnan natin, habang kayo kumakain, ano naman ang inyong ulam? Ang mahalaga, kompleto ang pamilya, kompleto, nandyan ang mga anak, nandyan ang tatay. O hindi, ang tatay baka nasa trabaho. Baka kayo lang mga senyora, ha? Okay, 3 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At syempre kasama namin ang buong pwersa ng News and Operation Center ng DWIZ Radio Tali 23 TV sa pag-atid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita dito pa rin sa ating pang-biyernes na pagdatanghal ng Senyor Balita! Araw po ng Biyernes, thank God it's Friday. Araw po ng traditional na Quiapo Day, di ba? At siyempre ngayon po ay ika-6 lang ng buwan ng Marso. Samahan po ninyo kami mga amigos at mga amigas at tuloy-tuloy na tayo. At eto na po, ating na natin ang mga nangunguna nating mga balita. Senyor Balita! Panukalang National Petroleum Reserve para po protektahan ang bansa sa pagtaas ng presyo ng langis, isinulong po sa Senado. Senyor Balita! Mga mag-hoard at pagpapataw ng malaking dagdag sa presyo ng oil products. Binalaan po ng DOE. Pilipinas, plano pong bumili ng 1 million barrels ng diesel. Wow! Senyor Balita! Pinakamainam na may susumiting bersyon ng anti-political dynasty bill, bubusisiin po ni Pangulong Marcos. Senyor Balita! At 18 nagpakilalang ex-Marines, ayon, pinatatawag kayo ng NBI. Alamin natin yan kung ano mangyayari sa pagpapatawag sa kanila ng NBI. 5 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Cinco minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bago po namin ihatid sa inyo ang pinakadetalye pa rin ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-6 ng buwan ng Marso. Siyempre, whether you like it or not, kailangan na natin kalagayan ng panahon at ihahatid yan sa atin mula po sa Pag-asa. Kasama natin sa Pag-asa si Ginoong Benny Estareja. Mr. Estareja, Senyor Estareja, magandang hapon, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo, kayo din sa ating mga taga-subaybay. So far, wala pa rin tayong minomonitor na bagyo or low pressure area. Patuloy ang epekto ng mahinang amihan dito sa may extreme northern Luzon, asahan sa Batanes and Mabuyan Islands ang mga mahinang pag-ulan habang natitirang bahagi ng bansa. Meron pa rin pong bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. Sasamahan pa rin yan ng mga pag-ulan na pulo-pulo lamang po, no? Or mga localized at isolated thunderstorms na 1 hanggang 2 oras ang tinatagal. Dahil sa easterlies, meron po tayong mainit at maalinsangan na tanghali. Umabot po kahapon dito sa Metro Manila ng 38 degrees Celsius po yung ating maximum na heat index o yung naramdamang init ng ating katawan, and possible po for today hanggang 37 degrees. Kahapon at ngayon, yung highest heat index na naitala natin ay sa may Coron, Palawan na may delikadong 42 degrees na heat index. Yung paalala natin sa ating mga kababayan, make sure po na kung lalabas tayo ng bahay, meron tayong protection sa init gaya po ng payong or sombrero para iwas po sa heat stroke, and make sure na regularly umiinom tayo ng tubig. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, magandang tanghali po. Maraming salamat si Senyor Benison Estareja mula po sa Pag-asa sa pinakalitis na lagay ng ating panahon. At ngayon po, ang pinag-uusapan natin ay heat index na. Talagang matindi ng init. At lalo-lalo na po sa mga taga-Coron, dyan po sa lugar ng Palawan,
nasa kanila yung pinakamataas na heat index. Danger po yung heat na nararamdaman nila. Nasa delikadong kalagayan. Kaya wag ko kayo masyadong magpapainit dyan sa koron. Yung mga kababayan nating nanonood at nakikinig ngayon dito pa rin sa ating mga palatuntunan sa DWIC Radio at Aliw 23 TV. Enter na tayo sa mga umari ba nating mga balita. Ocho minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihain po ni Senate President Vicente Tito Soto III sa Senado ang Senate Bill 1934 o ang tinatawag na Philippine Strategic Petroleum Reserve Act. Sa gitna po ito na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. At ayon po kay Senate President Soto, layon po ng nasabing panukala na magtatag ng National Petroleum Reserve upang maprotektahan ang bansa laban po sa posibleng kakulangan ng supply ng langis at bigla ang pagtaas po ng presyo dulot ng mga pandaigdigang krisis natin na nakikita ngayon sa buong mundo. At ipinunto po ng Senado na nananatiling nakadepende ang Pilipinas sa petroleum products para po sa transportasyon, agrikultura, power generation at iba pang sektor ng ekonomiya. Dahil dito, madaling maapektuhan niya ang bansa ng mga panlabas na krisis tulad ng geopolitical conflicts, regional instability, maritime disruptions, sanctions, climate-related disasters at yung pabago-bagong galaw ng pandaigdigang oil market. Binigyan din ni Senador Soto na sa ilalim ng panukala, pamamahalaan ng Department of Energy ang isang strategic petroleum reserve na may sapat na supply para tumagal ng hindi bababa sa 70 araw batay sa karaniwang konsumo ng bansa. Senyor Balita! 9 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hinimok naman ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo ang Senado na agad ipasa ang panukalang otomatikong magsususpindi sa value-added tax at excise tax sa langis at mga produktong petrolyo. At batay po sa Senate Bill 1935 na inihain po ni Senador Tulfo, inaamendahan ng Sections 106, 107 at 148 ng National Internal Revenue Code. Ayon po sa mambabatas, kapag ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa at sa pandaigdigang merkado ay tumutuntong na sa $80, otomatikong sususpindihin na po ng pamahalaan ang VAT at excise tax sa langis. Paghahandaan niya ito sa mga susunod na araw dahil tiyak na po papunta na sa pagtaas ng presyo ng fuel ang mga nangyayaring gulo ngayon sa gitnang silangan. Iginit pa ni Senador Erwin Tulfo na mahalagang maging handa ang pamahalaan at makaagapay sa publiko na tiyak na maapektuhan ng nasabing krisis. Senyor Balita! 11 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinalampag ni Senador Bam Aquino ang pamahalaan na i-activate na agad ang fuel subsidies para po sa transport sectors sa gitna po ng pagtaas ng global oil prices, bunsod ng tensyon dyan po sa Middle East. Iginit ng Senador na batid naman na ang mga jeepney driver, tricycle driver at PUV driver ang lubang apektado po ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ayon kay Senador Aquino, ang fuel subsidy ay magbibigay proteksyon sa kita ng milyon-milyong drivers mula po sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ipinunto pa ng mambabatas na ito rin ang dahilan kung kaya't nananawagan siya na mabigyan ng tulong ang mga transport drivers at transport workers dahil nagawa ito noong pandemya. Samantala, pinalalakas din ni Senador Aquino ang mga hakbang laban sa korupsyon upang madagdagan ang pondo ng gobyerno para sa serbisyo at para mapunan ang posibleng kawalan ng kita kung isususpindi ang excise tax sa produktong petrolyo. Senyor Balita! 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Tuloy-tuloy pa rin ang paghatid namin sa inyo ng mga detalye, ng mga pangunahing mga balita habang kayo ay nasa hapag ng inyong pananghalian sa mga sandaling ito. Ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-6 ng buwan ng Marso. Ngayon ito, nanawagan din si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Trade naman and Industry at Department of Agriculture, bantayan ng maigpit daw ang supply at retail prices ng mga pangunahing bilihin sa gitna po ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Senador Gatchalian, kailangan daw po maging handa ang pamahalaan sa posibleng pangmatagalang epekto ng krisis sa gitnang silangan, lalo na po kung patuloy na tataas ang presyo ng nangis na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Binigyan din ni Gatchalian na dapat pigilan ng mga ahensya ang hindi makatwirang pagtaas ng presyo at profiteering upang maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Habang patuloy anya na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, hindi dapat madagdagan ang pasanin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng biglaang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 2.4% ang inflation rate nitong Pebrero 2026 mula po sa 2% nitong Enero at 2.1% sa kaparehong buwan noong 2025. Senyor Balita! May report tayo mula kay Patrol 24, Jen Samson. Isa sa gawang investigasyon sa 18 nagpakilalang dating sundalo at iba pa, tiniyak na magiging patas ng Ombudsman. Alamin natin ang detalye mula kay Jen Samson. Jen! Senyor, kumbinsido si Ombudsman Crispin Remulla na may pampolitika at pang-ekonomiyang motibo ang aligasyon ng 18 dating sundalo na naghatid umano ng mga maleta ng pera ng opisyal ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Remulla na nais ng nagpakilalang mga Marines na lumikha ng puntong pampolitika at manghikayat sa naturang unit na mag-aklas. Sa personal na pagpunta niya sa Department of Justice, ay inamin ni Remulla na may ideya na sila kung sino ang posibleng nasa likod dito, pero kailangan muna niya itong patunayan kaya hindi pa sila nag-aasa sa ngayon. Tiniyak naman ni Remulla sa publiko na magiging patas ang isasagawa nilang investigasyon. Bilang patunay niya na siya ay patas, ay diretsahan niyang inamin na nakipagpulong siya sa mga tauhan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati noong nakaraang taon. Sinabi niya na si dating Senator Antonio Trillanes IV ang nagpakilala sa kanya sa 2 tauhan ng ICC kung saan napag-usapan ang proteksyon para sa mga testigo sa kasong inihain sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Samson, mula po sa Ombudsman. Nagkatid sa ating orasan, 16 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala mula sa Ombudsman, dumako tayo sa NBI. Muna tayo sa Palasyo ng Malacanang. Okay, Palasyo ng Malacanang muna tayo. Pangulong Marcos may panawagan sa mga Pilipino at kung ano yung panawagan na yan, alamin natin mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hamon ng mabilis na pag-develop ng mga makabagong teknolohiya para sa mga manggagawa sa kanyang pagdalo sa paglulunsad ng trabaho at negosyo sa MOA. Sinabi ng Pangulo na na-develop na kaalaman sa industriya sa nakaraang isang dekada ay hindi na raw relevant. Dahil dito sinabi rin ng Pangulo yung pag-usbong ng modern technology gaya ng artificial intelligence o AI habang nagtatransform naman ang mga tradisyonal na trabaho. Sa harap nito ay sinabi ng Pangulo na kayang makasabay ng mga Pilipino sa modernong panahon dahil na rin sa diskarte at abilidad. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang Matodolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert, direktamente mula po sa Palasyo ng Malacanang.
Samantala, pinaigting naman ng Department of Energy ang monitoring sa industriya ng langis upang labanan ng posibleng hoarding at profiteering o iligal na pagpapatong ng presyo sa mga produktong petrolyo. Ay ipinunto ng ahensya na sa ilalim ng Price Act 7581 at Presidential Decree No. 1865. Maigpit na pinagbabawal ang pagmamanipula sa presyo at supply ng LPG, kerosene at gasolina. Ang sinimana nilang mahuhuling lumalabag sa nasabing batas ay maaaring maharap sa malaking multa, pagkakakulong at pagkumpiska ng kanilang mga produkto. Nakipagtulungan na ang DOE sa Department of Interior and Local Government at Philippine National Police upang agad na masakote ang mga mapanamantalang negosyante. Sa kasalukuyan, may mga paunang ulat na mula sa Luzon at Mindanao tungkol sa mga irregularidad na sinusuri na ng ahensya para po sa posibleng pagsasamba ng kaso. Senyor Balita! Samantala, handang bumili ang Philippine National Oil Company o PNOC ng hindi bababa sa 1 milyong bariles ng diesel mula po sa mga kalapit bansa upang ibenta sa mga kumpanya ng langis bilang reserbang supply. Ayon po kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ibinebenta ng PNOC ang dagdag supply ng diesel sa mga oil company nang walang anumang patong. Ito ay anya dahil kumukonsumo ang Pilipinas ng nasa 33 milyong litro ng diesel kada araw o katumbas ng 200,000 bariles. Dagdag pa ni Abad, maaaring bumili ang PNOC ng reserbang diesel mula sa South Korea, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia o Canada. At inintay na lang ang direktiba ni Energy Secretary Sharon Green upang bilhin ang mga ito. Senyor Balita! Report tayo mula kay Patrol Paybaya, Yubangko. NBI, iniimbestigahan na kung may kaugnayan sa impeachment laban kay BP Sara ang banta sa buhay ni Ramil Madriaga. Ang detalye mula kay Aya Yopangko. Aya? Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation NBI ang posibilidad na konektado sa impeachment traps laban kay Vice President Sara Duterte ang umano'y banta sa nagpakilala niyang bagman na si Ramil Madriaga sa loob ng kulungan. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, bubusisiin nila yung lahat ng anggulo sa isinasagawang investigasyon. Nagpadala na niya siya ng ilang ahente ng NBI sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City para bantayan ang seguridad ni Madriaga. Pero sa panig ng Bureau of Jail Management and Penology, walang banta sa buhay nito sa kulungan. Una nang sinabi ng kampo ni Madriaga na may nagtangka rin umanong manuhol sa kanya ng hanggang 1 bilyong piso kapalit ng hindi niya pagtestigo laban sa Vice President Duterte. May ugong din na sa loob ng kulungan tungkol doon sa 5 milyong pabuya para sa sinumang makakapatay sa kanya sa loob ng selda. Itong nakaraang Miyerkules, kinasuhan ni BP Duterte ng perjury si Madriaga dahil sa malisyoso at walang batayan umanong akusasyon nito. Matatandang iginiit ni Madriaga na nagsilbi siyang bagman ng Vice President noong 2022 election campaign. Ito sa Batang number 5. Ayaw yung pang-Kaparasyon Kalmata del Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat. Ay yung pangko nagatid sa ating orasan 21 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala sa mga karagdagan detalye pa rin ng ating mga pangunahing mga balita. Iginiit ng palasyo ng Malacanang na hindi nila inalis ang posibilidad o inalis ang posibilidad na magkaroon din ng adjustment sa ilang mga programa ng pamahalaan na ginagastusan ng excise tax. At ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pansamantala lang naman kung sakasakali ang mangyayaring adjustment ng siya din ang anyang binitiwang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinunto ni Castro na gagawin ang naturang hakbang para maalalayan ng mga Pilipino sa inaasahang pagtaas ng presyo ng krudo dulot ng gulo sa gitnang silangan. Matatandaan ang universal health care at public health programs ay ilan sa mga sinasabing pinupuntahan
ng mga programa ng excise tax. Senyor Balita! Nanawagan naman sa pamahalaan si House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson at Agimat Party List Representative Brian Revilla na pag-aaralan ng pagpapatupad ng price freeze sa mga pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ito ay sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East kung saan maraming Pilipino ang nagtatrabaho dito. Ayon kay Chairman Revilla, hindi maiwasan ng mangamba ang mga overseas Filipino workers sa tuwing may krisis sa pandaigdigang antas. Kaya makatutulong ang price freeze upang matiyak na ang anumang posibleng epekto ay mabilis na matutugunan at hindi agad mararamdaman ng publiko. Kaugnay nito, inatasan na po ni Revilla ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng napairalin ng ang emergency provisions ng mga batas tulad ng Republic Act 7581 o Price Act at ang iba pang mekanismo upang mapanatili ang katatagan ng presyo at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Bukod pa dito, dapat din anyang bantayan o papanagutin ang mga individual o grupo na mga abuso sa sitwasyon gaya ng pagpapataw ng hindi makatarungang presyo o magtatago ng supply para lumaki ang kita. Senyor Balita! Nagbabalik si Jun Samson. Inspeksyon sa mga pandalan bilang preparasyon po sa inasahang dagsa ng mga pasahero ngayong nalalapit na peak season. Ayan, sinimulan na po. Alamin nga natin ang detalye mula kay Jun. Jun! Senyor, nag-inspeksyon na nga sa Port of Lucena at sa Port of Balanacan si Philippine Food Security General Manager Jason Tiago kasama sina Assistant General Manager for Operations Attorney Mark John Kilomar at Assistant General Manager for Engineering Engineer James Gantalao. Sinuri ng opisyal ang kasalukuyang mga proyekto sa Pantalan kabilang ang ginagawang passenger terminal building upang matiyak ang maayos at napapanahong implementasyon ng mga ito at ang patuloy na pagpapabuti ng mga pasilidad para sa mga pasahero ng barko. Bukod dyan ay nakipagtulong na rin ang PPA sa mga kinatawan ng mga shipping lines, Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority at tinalakay ang daloy ng mga pasahero at kargamento sa Port of Lucena at Port of Balanacan. Pinag-usapan din sa pulong ang mga hakbang para sa mas epektibong pamamahala sa pila at trapiko sa mga pantalan, lalo na sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na peak season o Semana Santa. Kasama rin sa mga planong ipatupad ang online appointment system para sa mga pasaherong gagamit ng Port of Lucena upang masiguro ang ligtas, maayos at maginhawang biyahe ng publiko sa mga pantalan. Patrol 24, June Samson, para sa impilang Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Nagatid sa ating orasan para tayo bumalik mamaya at magbigay daan muna tayo sa ilang mga paalala. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala natin at babalik po kami para sa mga karagdagan natin mga pangunahing mga balita. Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time. Dali-dali at alas 12:30 na po sa ikalawang bahagi na po ng ating palatuntunang Senyor Balita. Sa patuloy pa rin at walang umpay na pag-atin namin sa inyo ng mga balita at report. Ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-6 ng buwan ng Marso, araw po ng tradisyonal na Quiapo Day. Ayan. At siyempre, samahan pa rin ninyo kami at tuloy-tuloy po ang aming pag-atin pa rin ng mga balita habang kayo ay nasa hapag pa rin ng inyong pagkain, ng inyong pananghalian. Yung iba nagkananghalian, delay di ba? Late. At yung mga iba nagkakape na. Habang kayo nagkakape, kamukha ni Senyor, pakape-kape lang muna. Kape-kape lang tayo, isang higop lang ha. 31 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Ilang mga detalye pa rin ng ating mga pangunahing mga balita hihintayin at pag-aaralang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinal na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill kapag naisubiti na ito sa palasyo ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hinihintay pa ng Office of the President ang bersyon ng panukala mula sa Senado
at Kamara bago ito suriin ng Pangulo. Iginit ni Yusek Castro na kabilang sa pag-aaralan ni Pangulong Marcos ay kung alin ang magiging saklaw ng pagbabawal sa political dynasty kung hanggang second o fourth degree of consanguinity. At sa ngayon, mahalaga anya na matapos muna ng Kongreso yung panukalang batas at may padala ito sa tanggapan ng Pangulo. May sariling bersyon ng Senado at ang Kamara kabilang ang House Bill number 6671 na inaprubahan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Kapag natanggap na sa Malacanang ang panukala, saka ito pagdidesisyonan ng Pangulo kung lalagdaan bilang batas. Senyor Balita! 92 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihahanda na ng Malacanang ang ilalabas na desisyon mula sa resulta ng ginawa nilang pag-aaral sa mahigit 1,000 pahinang accomplishment report ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakausap na niya ang Office of the Executive Secretary at nirekomendang aksyonan ngayong linggo yung report na isinimiti ng ICI. Nilalaman ng ICI report ang resulta at kanilang mga rekomendasyon matapos pong imbestigahan ang iba't ibang infrastructure projects, kabilang po ang may kinalaman sa flood control sa nakalipas na 3 buwan. Sinabi ni Yusek Castro na plano ng Malacanang na ilabas ngayong linggo ang resulta ng review sa ICI report kung saan posibleng malaman din kung magpapatuloy pa ang komisyon o tuluyan ng bubuwagin. Gayunman, sa isang mensahe sa mga reporter sa Malacanang, sinabi naman ni Executive Secretary Ralph Recto na posibleng sa susunod na linggo pa ilabas ng palasyo ang resulta ng ICI report. Senyor Balita! Samantala, suportado ng Philippine National Police at handa nitong paglaanan ng resources ang pinigting na kampanya ng pamahalaan kontra misinformation. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinigting at isinaayos na nila ang kanilang mga operasyon ukol dito upang suportahan ang naging alyansa ng national government at mga piling pahayagan sa bansa laban sa maling impormasyon, lalo na sa social media. Binigyan din ng general na nakahanda ang pulisya na magsilbing technical at enforcement backbone ng hakbang na ito. Senyor Balita! Nasawi naman ng isang overseas Filipino worker na kinilalang si Dorothy Viloria at 41 anyos. Naku, matapos po umanong atakihin sa puso. Talagang nakakatake naman sa puso yung gera, di ba? Di ba, engineer? Okay. At batay po sa natanggap na impormasyon ng anak na si Lawrence, natagpuan na niya ang kanyang ina na wala nang malay sa bahay ng amo nito dyan po sa lugar ng Kuwait. At emosyonal na humingi ng tulong si Lawrence upang maiuwi agad ang kanyang ina para niya makasama at mayakap sa huling pagkakataon. Dahil dito, nakipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa pamilya para maihanda ang mga kinakailangan dokumento para po maiuwi sa bansa ang labi ni Viloria. Binigyan din ng Overseas Workers Welfare Administration Region 1 Office na alamin nila ang mga tulong na kinakailangan ng naulilang pamilya ni Viloria. Nakahanda na rin ang OFW Desk ng Dagupan City Local Government upang magbigay ng tulong sa pamilyang naiwan ng nasawing Pilipina. Senyor Balita! Kaugnay ito, aabot po sa 20,000 seafarers, kabilang po ang 27 Pilipino naman at 15,000 cruise ship passengers. Naku, naipit din po mga amigos at mga amigas. Naipit sa Middle East dahil sa patuloy na digmaan dyan po sa rehiyon. Itong kinumpirma ng International Maritime Organization o IMO Secretary General Arsenio Dominguez matapos ideklara bilang war-like operations area ang Strait of Hormuz, Gulf of Oman at Persian Gulf dahil po sa tumitinding banta sa seguridad lalo na sa mga barko. Iniyak naman ni Dominguez na nakahanda ang IMO na makipagtulungan sa iba't ibang sektor upang matiyak
ang kaligtasan at kapakanan ng mga marino na naepektuhan ng kaguluhan. Una nang isinara ng Iranian government ang Strait of Hormuz sa mga naglalabas-masok na oil tanker sa Persian Gulf bilang bahagi ng kanilang hakbang kontra US-Israel forces. Sa panig naman ng Pilipinas, naglabas na ang Department of Migrant Workers ng precautionary measures para po sa kaligtasan naman ng mga Filipino seafarers na apektado ng sigalot sa gitnang silangan. Senyor Balita! Kailangan pag-usapan daw mabuti ng mga employer at mga empleyado ang anumang alternative work arrangement para po sa maayos na implementasyon nito. Ito po ang binigyan din ni Trade Union Congress of the Philippines Party List spokesman Carlos Miguel Oñate matapos po sa harap ng panukanang 4-day work week o yung tinatawag na work from home setup para makatipid sa kuryente at krudo. At gayunman, hindi anya akma sa lahat ng industriya ang mga naturang mga nasabing work arrangement. Hindi to pwedeng unilateral. Hindi to pwedeng i-mandate ng pamahalaan. Hindi to pwedeng iutos lamang ng ating mga employers. Kailangan may malinaw usapan at kasunduan muna sa pagitan ng mga manggagawa yung kanilang employer. Hindi po lahat bagay yung 4-day work week. May mga industriya na labor intensive, lalo na manufacturing, construction, kung saan pag pinagtrabaho po natin yung ating mga manggagawa, higit 8 oras, no? Ito magiging 10 oras sila sa 4 na araw sunod-sunod, tumataas po yung tsansa ng aksidente o injury sa trabaho. At the same time, bumabagsak din ho yung kanilang productivity. Aminado naman si Oñate na bagamat makakatulong sa pagtitipid po ang mga nasabing panukala, unti-unti namang mawawala ang work-life balance kung sisiksik sa 4 na araw yung trabahong pang-5 o pang-6 na araw. Kaya may 8 oras kasi 8 yan eh. 8, 16, 24. Oo. Yung 8 oras trabaho, 8 oras na pahinga, tulog yon, 8 oras na personal life. Kapag ho kasi naging 10 oras yung trabaho, so mababawasan ho yung sa pahinga at yung sa personal life, bumababa ho yung sa productivity. Napapansin nila, after months na nag-work from home sila, hindi na nila ma-define yung boundary between work and then yung kanilang personal life. Kasi sa bahay na rin sila ginagawa at mas nauubos din yung oras sila sa pagtatrabaho. Hindi na nila na-define yung boundary dun sa kanilang personal, social na buhay. Tinig ni DUCP spokesman Carlos Miguel Oñate sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 40 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin paghatid namin sa inyo ng mga balita. Samantala, may report si Jobel Peleño. Tatlong lalaking sangkot sa shooting incident timbog sa Quezon City. Ang detalye mula kay Jobel Peleño. Jobel! Inaresto ng pulisya ang 3 lalaki na sangkot sa insidente ng pamamaril at kaso ng illegal possession of firearms matapos rumasponde sa natanggap na reklamo ng Hotline 911 ang mga operatiba. Dito agad naharang ng mga otoridad sa bahagi ng Barangay Holy Spirit, Quezon City ang isang 30 anyos na lalaki na duguan ang ulo at likod na may bitbit na 45 baril na mabilis na dinala sa Quezon City General Hospital upang mabigyan ng paunang lunas. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating din sa lugar lulan ng motorsiklo ang 2 lalaki na may mga edad na 64 at 42. Na-recover ng mga otoridad mula sa dalawa ang isang 45 pistola, mga bala, bulletproof vest at isang 18-inch na jungle bolo. Ayon sa isang 16 anyos na testigo, nagkaroon ng pagtatalo ang 30 taong gulang na lalaki na sugatan at ang 2 sakay ng motorsiklo na nauwi sa palitan ng putok. Nakuha sa crime scene ang ilang basyo ng bala at isang cartridge case na ginamit sa pamamaril. Nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang 3 suspect at kapwa naharap sa mga kasong attempted homicide, attempted murder at paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na mananagot sa batas ang sinumang gumamit ng armas upang manakot o ilagay sa panganib ang buhay ng isang tao. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may kadong lakas,
DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel Pelenio. Nagatid sa ating orasan, 42 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo sa Palasyo ng Malacanang. Pagdalo ni Pangulong Marcos sa UN General Assembly, tuloy, kapayapaan sa gitnang silangan, ipapanawagan na. Alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Tuloy ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong New York City sa susunod na linggo. Ito yung pang dumalo sa mga pulong sa United Nations o UN sa Marso 9 hanggang 10. Sa pre-departure briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona na mahalaga ang pagdalo ng Pangulo sa naturang pagpupulong, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Escalona, inaasang gagamitin ni Pangulong Marcos ang pandaigdigang forum upang manawagan sa mga bansang sangkot sa sigalot na ihinto ang labanan at muling magbalik sa usapang pangkapayapaan. Dagdag pa ng opisyal, bibigyan diin ng Pangulo ang pangangailangang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong apektado ng kaguluhan at ang paggalang sa umiiral na international law. Maliban dito, nakatakda ring magsalita ang Pangulo sa pulong ng Commission on the Status of Women upang talakayin nga dito nga itatalakayin ang patuloy na pagsusulong ng Pilipinas sa karapatan, kapakanan at proteksyon ng mga kababaihan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todo class DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! 43 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May public service lang ho tayo rito, ha. Ito po ay kaugnay dito sa ginanap ng nung Miyerkules po ito, ang Balayong Festival Foundation Day na dinaluhan po ng mga veteranong Amerikano. Ayan, dyan po yan sa Puerto Princesa, Palawan ng mga veteranong Amerikano o yung Veterans of Foreign War Post 122-24 na nakatalaga po dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Sila po ay nagbigay ng tulong sa mga kababayan natin dyan sa lugar na yan at sa pangunguna po ni U.S. Veterans Daniel Gallardo at katulong niya po ang Captain ito pong si Captain PNP retired Castro Verde ng Puerto Princesa na nag-distribute po ng mga tulong na pangangailangan diyan po sa Barangay Concepcion. Kasama na po yung mga tsinelas, ayan. At yung mga driver, yung driver din po niya, pinasasalamatan po ni Veterans Gallardo. Ito pong si Joey ng Danmar Locksmith sa Puerto Princesa. At kaugnay po nito, ang may gaganapin na community service din sa May 1, 2026, ang Veterans of Foreign War Post 2020 o 122-24 sa Puerto Princesa, Palawan. Yan po ang bahagi ng ating public service. Yan po sa lugar ng Palawan, Puerto Princesa. Marami po salamat. At babalik po kami sa mga karagdagan detalye pa rin ng ating mga balita pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 45 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras hatid sa Ito po makalipas ang alas 12 ng tanghali. At nasa linya po natin ngayon ang Vice President at spokesman ng Meralco sa katawan po ni Joe Saldariaga. Joe, magandang tanghali, magandang hapon. Yes, magandang tanghali sa iyo, Senyor, at sa inyong mga tagapakinig sa Senyor Balita. Okay, salamat at sa pagpapaunlak kasi alam mo naman na medyo may babala na ang power utility firm ng Meralco ata na meron tayong panibagong dagdag singil sa mga susunod na buwan. Alam naman natin, hindi naman natin may iwasan ito dahil sa inflationary pressures, dulot po ng kaguluhan dyan sa Middle East. Siyempre ngayon, ang pinangangambahan at inaalam ngayon ng mga kababayan natin, magkano kaya ang increase ng presyo ng kuryente at produkto mga petrolyo sa gitna po ng yung presyo ng kuryente sa gitna po ngayon ng sigalot dyan sa Middle East. Magkano kaya ang itataas na inaasahan nila? Ayan. Wala pa tayong figures, Okay. Senyor, no? Kung ano yung impact nitong kaguluhan dyan sa Middle East. Okay.
Pero most likely kakagat pa yan by April. Hindi pa April ngayong pa. Marso. Okay. Kasi yung Marso, ang batayan niyan yung supply month ng February. Wala pa namang gulo noon, no? Wala pang giyera. Aha. Although kami sa Meralco, we are monitoring the situation sa Middle East very Okay. closely. Mhm. And we also said that we are one with government Okay. in the call to the public to exercise energy efficiency, no? Okay. At kamakailan, pinag-utos ng aming chairman at CEO na si Mr. Manny Pangilinan na i-review ng Meralco ang aming current fuel position. Mhm. Dahil nga ito sa posibleng epekto ng krisis sa Middle East at maaaring magkaroon ng impact sa pricing ng kuryente, no? Mhm. So, prioridad ngayon namin na matiyak na hindi unang-una magkukulang ang supply Okay. at hanggat maaari ma-manage sakaling merong pagtaas sa presyo para sa mga customers namin. Okay. So kami sa Meralco, yan ang aming gagawin at ginagawa na para somehow makatulong tayo na maibsan ng epekto nitong kaguluhan dyan sa Middle East. Okay. At siyempre, kung ganon, wag tayong mag-alala sa Marso. Ang sasaalang-alang natin ang buwan ng Abril, tama ba? Okay, yung sa Marso, it's just a regular adjustment. Okay. Whether that goes up or down, ang regular adjustment lang yan. Wala pang factor dyan yung Middle East Okay. situation. Ang Sa Abril, Abril, maaaring pumasok yung Oh. Middle East situation. Pero masyadong maaga pa, senyor, pagpatawad mo. Okay. Hindi pa ako makakapagbigay ng figures. Pero at least, we will do gagawin ang lahat ng magagawa ng ating Meralco na at least hindi masyado mahirapan ang ating mga consumers. Tama. As our chairman MVP mentioned, Apo? we want to ensure adequate supply of power Mhm. and at the same time manage price volatility as responsibly as possible. Okay. Yun naman yun eh. Masiguro na meron tayong supply Mhm. at ma-manage natin yung presyo. Okay, kasi dala-dalawa itong intindi natin. Kulang tayo sa gagamitin nating maaring kapusin tayo. Ay ka nga, hindi naman kapusin kundi medyo mamamahal yung ating yung supply ng kuryente, yung ating pinagkukunan ng Meralco ng oil power plants, 'di ba? Yung mga mula sa mga oil-fired power plants 'yan at saka yung mga imported liquefied natural gas, 'yan ang mga kinukuha na nating energy para sa Meralco. Tama ba? Yes, tama. Tsaka yung That's why we natural need gas. to manage it. Okay. Oo. So, at this point pa rin, ay napapara pa tayo ngayon sa tag-init. Nako, dito nauuso yung mga na medyo tumaas na ng konti. Kung tataas man ng konti, maiaayos natin hindi masyado mataas yung presyo ng ating bayad sa kuryente. Ang problema naman natin, baka hindi natin maiwasan yung tinatawag na power failure lagi. Yung pagkakaroon tayo ng mga brownout, yan ang mga hindi maiwasan dahil tag-init Well, ngayon, tag-init. Hindi naman siguro tayo magkakaroon ng brownouts, senyor, kasi adequately covered pa naman tayo ng supply, no? Okay. So malayo pa tayo doon. We'd like to assure our customers that we are adequately contracted. So far, wala naman tayong pinangangambahan brownout so far. Mhm. We continue to work with government and the energy supply chain to ensure that there will be enough in terms of the supply and as I mentioned, somehow manage the volatility of prices as well. Okay. So yun na muna yung aming gagawin. Okay, basta ang mahalaga lang dito, expect the unexpected na gaya ng tinaasahan natin na bilang power utility firm ng Meralco, posible po mayroon tayong dagdag pero sisikapin nating ma-minimize na hindi ito masyadong mabibigatan ang ating mga consumers. Tama ba? Yes, tama. Tama yun, senyor. Okay. Yan po ang inaasahan natin at doble. Pati po ang yung sinasabi nating power supply, kailangan natin makatulong ito at tiyakin na talagang kahit na papalapit ang tag-init at hindi maiwasan na tataas ang konsumo ng kuryente at siyempre hindi natin kailangan mabigyan ng sapat na
supply ng kuryente rin ang ating mga kababayan. Okay yon? Yes, sir. Okay. Maraming salamat, Mr. Saldarriaga, sa Thank you. pagbibigay niyo sa amin. Thank you, senyor. Okay, thank you. Thank you, senyor. Okay, mga kaibigan, si Ginoong Joe Saldarriaga, Vice President at tagapagsalita po ng Meralco. Nagatid sa ating orasan, 56 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Ipaalala po sa atin ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. At maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lihitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR-Guarantee. Senyor Balita! May pahabol na report tayo mula kay Jelly Mendez. Diyan po sa kamera. BP Sara hindi obligating dumalo sa impeachment proceedings ayon po sa Justice Committee. Alamin natin mula kay Jelly Mendez. Jelly? Yes, senyor. Tama ang inyong sinabi dahil hindi nga obligahin ng House Committee on Justice si Vice President Sara Duterte na dumalo sa impeachment hearings. Ito ang sinabi ni Justice Chairperson Jervy Luistro na nakadepende sa Vice President siya ay makikiisa o hindi sisipot sa pagdinig ng komite. Ayon kay Luistro, ang presensya ni VP Sara sa mga pagdinig ay bahagi ng kanyang karapatan sa due process. Binigyan din ni Luistro na sa pagdinig ay magkakaroon ng pagkakataon ng complainants na ipresenta ang mga testigo at ebidensya. Tiniyak ni Luistro na magiging decisive ang committee vote sa pagtukoy kung uusad ang impeachment complaints batay sa probable cause. Ang panel ay binubuo ng 55 miyembro kasama ang ex-officio members, kaya 28 votes ang kinakailangan para magpatuloy ang susunod na hakbang sa proseso ng impeachment. Binigyan din ng komite ang kahalagahan ng bank records dahil nakasaad sa recital of facts ang kita ng respondent at ang umano'y improbability o yung kaduda-dudang paglobo ng halaga sa kita ni VP Sara yung SALN. Natatandaan sa determination ng sufficiency in substance, ibinahagi ni Bicol Saro. Party List Representative Terry Ridon ang umano'y pagkakaiba sa mga SALN ni VP Sara. Partikular, yung umano'y pagtaas ng net worth ng mahigit 70 million pesos sa loob lang 16 na taon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat sa intinang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. At sumayin niyo na po ang kabuang mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday, araw po ng tradisyon na Quiapo Day. Pero patama quote muna tayo. Ang utang na loob ay di mababayaran ng pera pero pwede mong suklian ng respeto ang taong may magandang nagawa sa iyo. Susunod na, siyempre pa, ang palatuntunang showbiz ni Anton sa loob lamang ng ilang sandali. At siyempre, si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta Lunes!